mga bagong panahon na yung mayabang na teknolohiya, ganoon na rin ang pagulad ng mga bagong salita. Gaya na lamang ng Pet Malu, kung babalik na rin natin ay malupet, at Lodi naman, ang kahulugan ay idol. At meron din ang mga salita ng mga Becky, which ang Gora Bells, o ang meaning nito ay go na. At ang pinapauso ngayon ng mga Gen Z ay ang Ika muna. Ejin, Slang, Gaylingo, Gensilinggo, o nga salitang kalye na madalas sa tawag sa kanila, na madalas ginagamit sa panahon yan. Ngunit sa pagwalad ng mga salita, naalala pa kaya ng mga bagets o Gen Z ang luma o malalalim na salitang Tagalog? Kaya narito tayo ngayon sa Sagaray College upang magtanong-tanong ng mga estudyante ukol sa ibig sabihin ng mga salitang ibibigay natin sa kanila. Kaya, Gerald, pasok! Hello, I'm Gerald at magtatanong-tanong tayo sa Sagaray College. So, tara! Kailan ito ko? Ako si Bradley. Ako si Brian. Ang video ko ay first year dating at first year. Ako si David. Kaya guess ko anong meaning sa salita ko? Slave ko. Ano po, para siya Buddha? Yes po, tama po. Ito naman po, salitang Pilipino siya. Maliwanag na bagay? Hindi po. Kakaiba po kaya ano po? Malalim po ang hindi. Ako, talagang talong mga teacher sa mga field. Ako sa gabis, ang carpintero. Ito na po, since ba nang may natin yan, ano ang nakakaiba ng Tagalog? Siguro sa Tagalog po is yung dialect po. Dialect po nila. Then, sa Pilipino po, letter D, is yung nangyayaan mo sa Pilipinas. At yung Pilipino po, is yung gamit po ng Pilipinas. Karamihan sa kanila ay tumama. Ang iba naman sa kanila ay hindi alam ang hindi ang Pilipino. Pero bang paman lahat, saan nga ba nagsimula o ano ang pinagmulan ng Pilipino? Balikan natin ang nakaraan sa tulong ni Joaquin at Helen. Ano nga ba ang kasaysayan ng ating wika? Ayon sa Saligang Batas na 1935, Artikulo 14, Section 3, dito ay tinadhana na ang Kongreso ay gumawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng pangkahalatang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. Noong taong 1936, itinatag ni Pangulong Manuel L. Quezon ang surian ng wikang pambansa batay sa Batas Commonwealth bilang 184. Tungkulin ng surian ay mamuno sa pag-aaral at pagpili ng wikang pambansa. Ang pagpili ng isang pambansang wika ay binatay sa pagkaunlad na estruktura, mekanismo at panitikan na pawang tinatanggap at ginagamit ng malaking bilang ng mga Filipino. Makalipas ang 2 taon, sa bisa ng Saligang Batas 1935, ipinahayag ni Pangulong Manuel L. Quezon na ang wikang pambansa ay babatay sa wikang Tagalog. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is. Ay naman sa kautosang pangkagawarang bilang 7 noong 13 Agosto, taong 1959, pinalabas ng kalihim ng kagawarang edukasyon si Jose E. Romero. Ang kalihim ng kagawaran ng edukasyon ay pinalabas ang kautosang pangkagawarang bilang 7 na nagsasaad na ang wikang pambansa ay tatawagin ng Pilipino. Sa pagdaan ng ilang taon, taong 1987, ayon sa Saligang Batas, Artikulo 14, Seksyon 6 hanggang 9, dito nadeklara ng Komisyong Konstitusyal na binuo ni dating Pangulong Cory Aquino na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay kikilalanin ng wikang Pilipino. Makalipas ng isang dekada, 1977, sa pangunguna ng Proklamasyong Wikang Isandaan at Dapat, ang buwan ng Agosto taon-taon ay magiging buwan ng wikang Pilipino na siyang ipinagdiriwang natin ngayon. Nakita natin kung paano nabuo at pinaglaban ng mapamayang Pilipino ang ating kalayaan at wika. Kaya dapat natin itong pahalagahan at ingatan. Gaya nga ng sabi ni Dr. Jose Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika ay mas masawad pa sa hayop o sumalag sa isla.